أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassallallahu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, ang pagpapatuloy ng pagpapaliwanag natin na aklat na Talata al-Usul o Usul at Talata na sinulat ng Imam Sheikhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Na ang paksa sa iniwan nating paksa ang tungkol sa ang pagkamuhi sa mga hindi mga Muslim o sa mga kafir, pangkalahatan. Pagpapatuloy ng ating iniwan na basahin natin uli ang binanggit ng Imam rahimahullah. Sabi niya, at-talitatu annaman ata'ar rasul wa wahadallah la yajusu lahu muwalatu man haddallah wa rasulah walau kana aqraba qarib, wa dalilu qawluhu ta'ala. At pinaliwanag na natin yung aya nung nakalipas na lecture. Na dito sa reviewin natin na sabi rito ng Imam rahimahullah, ang pangatlong mas'ala o masail, nasabi niya, katotohanan kung sino man ang sumunod sa Rasul. At naipaliwanag natin mabuti, ang pagsunod sa Rasul, ito ang sabab ng pagpasok sa Jannah. At ang pagsuway sa Rasul na isinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng lahat na nakalipas na nasyon, sila ay naparusahan at sila ay napahamak. At ang patutunguhan nila ay impyernong apoy. Wahadallaha, na tiyakin na ang alalamang ating sinasamba nag-iisa, na walang anumang uri ng shirk, walang anumang uri ng kurapat o mystery o mga gawain na katulad ng ginagawa na hindi mga Muslim, na mystery na walang dalil. Dahil lahat ang gawain ng hindi mga Muslim, wala lang dalil. Kaya wag tayong kukuha ng katuruan sa hindi mga Muslim. Sabi dito ng rahimahullah, la yajusu, hindi pinapahintulot, lahu, muwala. Muwala, ibig sabihin dito, pagmamahal sa puso. Lalong-lalo na ang pagmamahal sa kanilang din. Na ang isang Muslim, mamahalin natin ang kanilang din, anumang uri ng katuruan sa kanilang din, sa kanilang religion, na dapat ito ay wag talaga nating paniwalaan, wag nating tanggapin. Man haddallahu wa rasulah. So, hadda, ang ibig sabihin dito ng salitang hadda, literally, sabihin natin had, na ang mga hindi mga Muslim, ang mga kafir, nasa kabilang panig sila, kabilang panig. Tayo ay nasa kabilang panig. Ay walay talaga natin, sila ay sa kabila, dito tayo sa kabila. Hindi tayo pwedeng magsama. At tayo pala, Prophet Ibrahim sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga kasamahan na naniwala sa kanya, talagang sila ay baraon sa mga kafirin. So kaya lang dito, sabi rito ng Imam, man haddallah wa rasulah. At ipaliliwanag natin yan. Kung sino yung mga sumasalong at kumakalaban sa mga Muslim. Ito ang tinutukoy dito kasi may aya sa Quran. Dapat nating intindihin ang al-wala wal bara. Hindi tayo pwede mag-focus sa isang dalil lamang. Kailangan intindihin natin ito, unang-una, kung ano ang nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala at kung paano ito pinaliwanag ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kung paano ito sinabuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga sahaba ridwanullah alaihim. Kung paano ito sinabuhay. Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos o magpadala sa tinatawag nating puot o galit sa hindi mga Muslim. Merong had ay paliliwanag natin siya. So kaya sabi rito, walau kana aqraba qarib. Kahit na sila ang pinakamalapit pa sa atin. At nabanggit natin yung tatlong aya na la tattakidu aduwi wa aduwikum. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakidu aduwi wa aduwikum. Na ang mga kafir talagang kaaway natin. Pangalawang aya, ya ayyuhalladhina amanu la tattakidul yahuda wan nasara awliya. Pangatlong aya, ya ayyuhalladhina amanu la tattakidu aba'ukum wa ikwanukum. Ibig sabihin yung ating kamag-anak. At yan ay inirebuild ang aya na yan sa pangyayari sa Battle of Badr. Pangyayari sa Battle of Badr na ang
mga Muslim, sila ay nagwagi sa Battle of Badr. Kaya lang, nangyari talaga na maraming mga sahaba na sila ay napatay nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Lalong-lalo na si Abdullah, lalo na si Abu Ubaidah ibn Jarrah, napatay niya ang kanyang ama. Mismo ang kanyang ama kung saan siya nagmula. At ang tinutukoy natin dito sa digmaan, na sila ay nasa digmaan. Sila ay nasa giyera. Huwag nating i-confuse, imimix ang sa panahon ng tinatawag nating sa panahon ng kapayapaan at digmaan, ibang issue na yan. Sa panahon ng digmaan, talagang ang Muslim, kapag salungat, sila ay nasa kabilang panig, wala tayong pipiliin. Kahit ito pa ang pinakamalapit sa atin, ang ating magulang, ang ating anak, ang ating kapatid, at sino man. Wala tayong pipiliin. Ito ay utos sa atin, Allah subhanahu wa ta'ala. Yan talagang tinutukoy nating alwala na pagmamahal na kalis sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na mahabba, na nabanggit nga rito, na hindi sabi na Allah, la tajidu, hindi nyo matatagpuan, qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Hindi nyo matatagpuan sa isang believer, sa isang mu'min, na naniwala sa Allah at sa yawmil akhir, na magmi-mix ang kanyang puso, na meron siyang pagmamahal sa Allah, pagsamba sa Allah lamang, at pagsunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagkatapos hahalo dito ang pagmamahal sa kupar. La tajidu, sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nyo matatagpuan sa isang tunay na believer. Hindi yan katangian ng believer na may halo sa puso niya ang pagmamahal sa kupar. Pagmamahal sa kupar. So kaya, ang mga kafir, talaga ang mga kafir, sila ay kinamumuhian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yuhibbul kafirin. Yan ay talagang ayos ako, napakaraming ayan na kinamumuhian sa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya talaga, bakit sila kinamumuhian? Nilikha sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos silang likhain, ipinagkaloob lahat ng kanilang kailangan. Ang kanilang buhay, ang kanilang provision, ang kanilang kalusugan, ang lahat ng tinatamasa nila dito sa mundo. Pagkatapos, pupunta sila doon sa huwad na Diyos, doon magpapasalamat at doon sila sasamba. Talagang dapat silang kamuhian. Dapat silang kamuhian. At ang kafir, sabi na Allah, wal kafiruna humud dalimun. Ang mga kafir, sila ang pinakamasamang tao. Sila ang wrongdoer. Kaya wag tayong madideceive o malilinlang ng mga tao na sinasabi nila kasi ang may mga non-Muslim o hindi Muslim na ang kalang akhlak, magandang kalang pag-ugali, magandang kalang manner, tapat sila. Kapag sila ay nangako, tumutupad sila. Wag tayong madeceive ng ganyang bagay. Wag nating hangaan ang mga bagay na yan. Kasi sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay enemy ng Allah subhanahu wa ta'ala at kinamumuhian sila ng Allah subhanahu wa ta'ala at sila ay wrongdoer, humud dalimun. Kaya minsan tayo ay nadideceive na ang mga kafir, alam ba, sabi natin magandang ugali, magandang manner, tapat sa kanilang pangako, tumutupad sa kanilang kasunduan, yan ay dahil sa dunya. Ang kanilang layunin hindi dahil sa din, dahil sa dunya. Tatandaan natin, sila ay minsan talaga sinisikap nila yan para wag silang mabigo, maging tagumpay sila sa anumang kanilang hangarin. Ito man ay negosyo, ito man ay meron silang hinahangad. Gusto talaga na magtagumpay sa dunya. Kaya lang ang kafir, general, na nabanggit sa Quran at sa Sunnah, la akhlaq. Sila ay walang ugali o sila ay hindi maganda ang kanilang asal. Yan ang tatandaan natin. Hindi natin pwede ipagpablit ang kafir sa Muslim. Sabi natin, itong kafir na ito maganda ugali. Hindi yan maaaring mangyari. Hindi maaaring mangyari. Kasi ang pinakamasamang ugali na tinataglay ng kafir, na sabi natin ang isang tao, may masamang pag-ugali o pakikitungo sa kanyang kapwa. Masamang ugali, hindi makikita mo sa kanya ang kasamang ugali. Pero ang isang kafir, ang kanyang masamang pag-uugali ay
ay ang paglapastangan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang isa sa pinakamasamang asal o pag-uugali na kinamumuhian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang tinutukoy nating asal, halimbawa sabi natin na isinugo ang Propeta Muhammad para kumpletuhin ang akhlak. Ang tinutukoy dito, akhlak ng din. Huwag tayong madidisib ng mga puro na lamang tinatawag nating good manners, akhlak. Ang tinutukoy dito, manner ng din. Kaya sabi nga ng mga ulama na ipaliwanag nila sa Surah Al-Qalam, innaka ala khuluqin adim. Ang tinutukoy dito, innaka ala khuluq, sa khuluq ay ang tinutukoy dito din ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ang may pinakamagandang asal, pag-uugali o pakikitungo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang taong pinakamasama, bastos, napastangan sa kanyang creator, sa kanyang kalik, yan ang pinakamasamang tao at pinakamasama ugali. Hindi natin pwedeng tanggapin o tawagin ng magbuting ugali ng tao na yan. So yan ang natin sa mga kafirin. Ngayon, ang ibig sabihin al-wala wal-bara, al-wala. Ang ibig sabihin ito, mahabba al-kalisa. Yung pure, tapat na pagmamahal, malinis sa pagmamahal. At kasama din yung munasara, muwaana, at hubbu fiddin, pagmamahal sa din ng Islam. Ito ang ibig sabihin ng wala. Al-wala. Na tinatawag natin, minamahal natin ang Islam, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at lahat ng mga mu'min, lahat ng mga Muslim na tagasunod ng Islam, minamahal natin sila. At dapat natin silang suportahan, tulungan, at ipagkaloob ang kailangan sa abot ng sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sa ating din. Al-bara, ito naman ay pure na pagkamuhi sa ating puso, sa unang-una sa kanilang din. At hindi natin sila susuportahan, hindi natin sila tutulungan. Ang mga kafir, lalong-lalo na kapag ito ay sisira sa ating din. Hindi natin sila susuportahan. So ngayon, isang masala na ang sinabi nga rito ng manhadallah wa rasula, kung sino ang sumasalungat sa propeta, sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo, na banggit sa aya. Ngayon, may mga tao na hindi sumasalungat. Kasama dyan minsan ang ating mga kamag-anak. Merong Muslim nakapag-asawa na hindi Muslim o kitabiya, ahlul kitab na babae, isang lalaki Muslim makapag-asawa ng Christian o kaya Jew. Allowed kasi sa isang lalaki Muslim na mag-asawa ng kitabiya, pero bawal ang musyrik. Ang pinapahintulot lamang sa lalaking Muslim na mapangasawa ay ahlul kitab, Hudyo at saka Kristiyano. Huwag tayong ngayon, kabaliktaran, ang babae, bawal mag-asawa ng lahat ng kafir, kahit kitab, ahlul kitab. Maliban lamang kung sila ay pumasok sa Islam. Maliban lamang kung sila. Kaya may mga Muslim na babae na nag-aasawa ng kafir, yan ay malaking pagkaligaw, yan ay dalal, yan ay mungkar, yan ay batil na dapat nating pag-aralan ng mabuti. Ang masala na yan, na pinagbabawal sa isang babaeng Muslim ang mag-asawa ng kafir. Lahat ng kafir. Ngayon, allowed sa isang Muslim na mag-asawa ng kitabiya, lalaking Muslim. Ganon din ang isang babae o lalaking Muslim kapag sila ay pumasok sa Islam. Hindi maaring putulin natin ang relasyon natin sa ating mga kamag-anak na hindi Muslim. Lalaking Muslim, siya ang padre di pamilya, siya ang sumusuporta sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa at mga anak, sa kanyang mga magulang. Hindi natin maaaring putulin ang ating relasyon sa kanila sa umur ng dunya. Ang puputulin lamang natin ay umur ng ating din. Pero sa umur ng ating dunya, mananatili tayo sa tinatawag nating paggawa ng kabutihan sa kanila. Maaaring ito ay maging daan upang sila ay pumasok sa Islam. At ito ay may aya na nagpapaliwanag sa atin na merong boundary o hudud ang pakikitungo sa kanila. Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Al-Mumtahina, sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, la yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum fi din. Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, hindi kayo pinagbabawalan, la yanhakumullah, hindi kayo pinagbabawalan ng Allah subhanahu wa ta'ala
anil ladina lam yuqatilukum fid din. Doon sa mga tao na hindi kumakalaban, hindi kayo kinakalaban ang inyong religion, ang inyong din. Walam yukhrijuhum min diyarikum, at hindi kayo pinapalaya sa inyong bahay, sa inyong lupain, sa inyong bansa o sa inyong lugar. So dalawang kondisyon na banggit na mga tao na pwede nating pakitunguan, yung hindi tayo kinakalaban, hindi sila kumakalaban sa Islam at hindi tayo pinapalayas. Pero maliban sa dalawa ito, walang ibang nabanggit. Pagkatapos sabi, ano ang pakikitungo? Tabarruhum, na kayo ay makitungo sa kanilang ng mabuti, kabutihan. Gumawa kayo na ipagpatuloy nyo ang paggawa ng kabutihan. Diba, asawa natin hindi Muslim, hindi naman talaga kumakalaban at maaring may pag-asa na sila ay pag-Muslim. So ipagpatuloy natin ang pakikisama sa kanya at paggawa ng kabutihan. At lalo na kung ang Muslim na ay ang tao na hindi Muslim, dating Muslim, dapat mas higitan niya ang paggawa ng kabutihan para maipakita niya ang Islam. Mas higitan niya. Dahil hindi pa siya Muslim, maaaring may pagkukulang siya sa kanyang pamilya. Pero once na pumasok sa Islam, mas higitan niya ang pakikitungo sa kanyang pamilya upang makita ang Islam sa kanyang pagkatao, sa kanyang buhay. An tabarruhum, na makitungo kayo sa kanilang kabutihan, wa tuqsitu, at kayo makitungo ng makatarungan o just. Sa pamagitan ng ang kabutihan na yan ay tinatawag nating justice, makatarungan. Wa tuqsitu ilayhim, innallaha yuhibbul muqsitin. Katotohanan, minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gumagawa ng katarungan o ang isang taong just o makatarungan. So yan ang tungkol sa ating pamilya. Ito man ay ating magulang, ito ay ating anak, ito ay ating kapatid, ito ay ating asawa, at ang ating tribu o ating karya. Katulad na nabanggit dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, ashiratikum, ang mga kamag-anak ninyo sa inyong lugar o inyong kalugar. Katribo, ang tinutukoy dito, katribo. So yan ang sitwasyon ng isang Muslim. Halimbawa sa ating pamilya, lalong-lalo ng ating mga magulang, tayo ay inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na pakitungos sa kanila ng kabutihan. Sabi sa isang ayat sa surah Al-Luqman ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa in jahadaka ala an yusrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tutihuma wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Sabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa in jahadaka ala an yusrika bi ma laysa laka bihi ilm, at kapag kayo ay, ibig sabihin kayo ay ang inyong mga magulang, kayo ay pinipilit na magbigay ng katambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, pala tutihuma, wag nyo silang sundin. At tinutukoy dito yung ating mga magulang, dalawa, ama at ina. Kaya lang sabi ito, wasahibuhuma, at makitungo kayo sa kanila, dunya, sa dunya, hindi sa umur ng inyo, hindi sa umur ng inyong dunya, maarupa, ng pamagitan ng kabutihan. Ano mang uri ng kabutihan, ito man ay magandang asal, ito man ay pagtulong sa kanila, pagbibigay ng ating kayamanan o anuman, pagpapakita ng magandang asal, patuloy na pagmamahal sa kanila, paghalik sa kanila, paggalang sa kanila, hindi yan dapat alisin. Kasi ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang si Asma bint Abu Bakar radhiyallahu anha, ang kanyang ina na musyrik ay dumalaw sa kanya, ito ay kanyang iniiwasan at tinanong niya ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano sabi sa kanya ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sil ummika. Ipagpatuloy mo ang pagdudugtong na relasyon sa iyong ina. Sa iyong ina. Huwag mong puputulin ang relasyon. Ibig sabihin ng salitang sil, huwag mong puputulin ang iyong relasyon sa iyong ina, kahit na siya ay musyrik. So kaya yan ang mga natin bilang isang Muslim, na iingatan natin ang natin sa ating puso. Ngayon, pangalawang masala, na ang isang Muslim hindi pinapahintulutan ang isang Muslim na patayin ang hindi mga Muslim kahit saan natin sila matagpuan. Kasi may mga iba na mga dalal na mali ang pag-intindi ng kitab at saka ng sunnah, na hindi umuupo sa mga ulama, na hindi tinitingnan ang tamang tafsir, na inintindi lamang nila ang Quran at saka sunnah ayon sa kanilang pag-intindi.
So para sa kanila, allowed ang patay ng hindi mga Muslim sa lahat ng panahon, sa lahat ng lugar. Yan ay, alam mo, sabihin natin, kung allowed patayin ang lahat ng Muslim sa lahat ng lugar na makita natin, papayag din ba tayo na allowed din tayong patayin ng hindi mga Muslim kahit sa lugar? Sasabihin natin sa kanila, injustice yan. Sa totoo yan na tayo ay talagang gumagawa sila ng paraan para lipulin ang mga Muslim, gumagawa sila ng mga kwento sa lahat ng mga bansa ng mga Muslim na mahihina ang mga Muslim para patayin nila ang mga Muslim. Kaya lang, yan ay pinagbabawal sa Islam na hindi natin pwedeng gayahin ang kanilang masamang batas. Ang kanilang batas na pauda o walang sistema. Ang Islam, meron itong sistema. Merong detalyeng batas kung paano makitungo sa hindi mga Muslim sa ating lugar, sa lugar nila, na, halimbawa sa lugar ng mga Muslim, may mga batas na detalye ang Sharia kung paano pakitunguan ng hindi mga Muslim at kung paano ang batas para sa kanila, anong batas na nasasakop sila, halimbawa sa kaparusahan, sakop sila. Kung ano ang batas sa Muslim, ganoon din kapag sila ay naninirahan sa batas sa bansa ng mga Muslim. Kaya yung halimbawa nasa labas tayo ng bansa, makikialam tayo sa umur ng mga Muslim na mga bansa para iligtas yung ating kababayan. Yan ay isang pagkatapos hindi tayo magiging makatarungan. Yan ay isang bagay na na kailangan maging makatarungan tayo palagi. So hindi pinapahintulot sa Muslim na patayin ang hindi mga Muslim kahit saan sila naroroon. Kaya ilagay natin sa tamang batas. Ang Islam, mayroong tinatawag nating nidam, maayos na batas na ayon sa kitab at saka sa sunnah na ipinatupad ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung